And ito nga, ayan, natalian na natin tong area na to, itong isang mahaba na to, and then yung sa kabila ay kulungan ng baboy. Ayan. Sasabihin ko na nga kung ano ito mga kabokals, baka magalit na kayo sa akin, secret ako na sa secret. Ah. Uy, tumagid na. Ayan mga kabokals, papasok natin si Raptor. Putik. Ayan mga kabokals, nandito naman tayo. Diskarga na naman sila. Yan. Ayun po yung natapos namin kahapon. So umpisa na naman ang araw. Hopefully ay matapos sila ngayon para bukas makapagbaklas na naman kami ng panibagong chicken coop sa lumang area natin. Ayan. Ayan na mga kabokal. So yung kabilang side naman ang nilalagyan nila ng sidings. Ayan. May bisita na naman tayo. Ayun, dalawa. Hello goat. Ayan. Sama ni Emon yung kanyang inspirasyon. Ayan, pampalakas. Yeah, so after nyan dito and then dun. Okay na. And then ano na sila, sidings na sila. Ayan, ito mga kabokals, may ginagawa ako dito. Ano bang ginagawa ko dito? Nagtatali tayo mga kabokals. Oh. Ngayon naman po mga kabokals, mamarkingan natin yung pag-aasintadahan ng kulungan ng baboy. Yan, ito po mismo yung asintada lang ng mismong butas ng mga kulungan nila. Sinukat ko ito mga kabokals, ayon po doon sa existing na kulungan natin ngayon. Sinunod lang natin. Ayan. So 80 cm or 7 feet. Pwede sa 7 feet. Yan, isi 7 feet na natin yung butas. 7 feet. Dito. Or 6 feet. 7 na. Yan, isi 7 natin mga kabokals. 7 feet. Nandito siya. Yan. 7 feet mga kabokal. So mamarkahan natin.
Itong haba na ito, ano to, ginaya lang din natin yung kung anong haba ng kulungan natin ngayon. Ganyan lang din yan. Yan. Actually, yung 7 feet na lapad mga vocals, mas malapad to dun sa existing natin ngayon. Parang nasa ano lang po, 80 cm lang yung doon sa existing natin. 80 cm. Eh, konti na lang naman 7 feet na. So, iano ko na. Gagawin ko na 7 feet yung lapad. Yan. Ganyan. Yan. Ito, 7 feet. Kalian natin. Yan mga vocals. So, ito yung lapad, 7 feet. And then ito, yung haba. Yung haba nga, ay inano na lang natin, ginaya na lang natin sa existing natin. Ano yan, makakagawa tayo ng 7 butas dyan. 7, bali 3, inahin natin isang barako. May gagamit ng 4 na butas. May bakante tayong 2 palagi. Para dun sa mga biik na hindi halimbawa, hindi mabibili, kailangan natin i-grow out. So yun, meron tayong paglalagyan. Kalihan ko lang para makita nyo. Ayun. Ayan. Wala tubig. Nan? Wala tubig? Akala ko na. Ay, oh. Ang ganda yung naisip na yan. Yan. So, can you still see me? Wait lang mga vocals ha. Baka hindi ako nakikita. Yan. Yun. Natin. Gitna natin para ihanginin.
Hindi, kahit wala na pala. Yan. Marker lang naman to. Hindi pa naman ito yung pangasintada. Ano ko lang, gusto ko lang munang i-position mga vocals kung para ma-picture ko. Dito yung baboyan, dito yung kambingan, dito yung patuhan, dito yung secret project. Yeah. Ayan. Pero ito baboyan mga kabukals, mapapansin nyo, isa siyang mahaba. Mahaba. Kasi ang idea dyan, gusto ko po mag-circulate yung hangin sa loob ng kulungan natin. Hindi katulad yung baboyan natin ngayon na kulob sila kasi ngayon eh. Ang gusto ko kasi mangyari dito, isang mahaba siya, and then mababa lang yung pader. Meron lang silang kawayan na rehas doon sa pagkatapos ng mababang pader para hindi sila makatalon. Para po yung hangin mag-circulate. And then yung bubong na gagawin natin sa kanila, parang ganito rin sa ginagawa namin ngayon na may sidings para hindi sila maanggihan. Sinagad natin doon sa bakod, okay lang yun kasi end naman yun, pinakadulo na yun. Yun na lang po yung magiging bakanting kulungan palagi. Tapos saan paglalagyan ng bake kung kinakailangan natin mag-grow out. Pero yung mga breeders natin, lalagyan natin sa mapreskong lugar dito sa pahabang pig pen na gagawin natin. Yan. And then ito baka maging parang yung daanan ng tao na sisementohin natin yung harap para hindi maputik and then covered siya ng bubong. So yung pong idea, ito papakita ko sa inyo. O yan na mga kabukas. Nakita nyo, yan na po yung ating marking. Isang mahaba siya na asintada, isang mahaba, and then may bubong yan. And then dito nga ang plano kong maglagay ng hallway, yung yung harap nila, yung pinakaharap nila, andyan yung mga pintuan. And then sementado itong part na to, yung kapiraso na yan, yung lakaran po na magpapakain, sementado. Actually, ito plano ko rin po ito ipasemento ng isang hallway lang din na daanan para hindi rin magputik. Parang kung mapapanood si Idol Jigger, yung sa area 1 niya, di ba yung sa paakyat dun sa area 1 niya, mga nakasemento yan kasi maputik. May lakaran silang sementado. Parang ganyan po gusto kong gawin dito sa area natin. May mga lakaran na sementado para easy access at saka hindi rin po nagdudumi yung paa nung mag-aalaga na papasok sa mga kulungan ng mga alaga natin. Parang gano'n. Pero umpisahan muna natin dito sa sa pig pen natin yung ganong konsepto. Na sementado yung harap, yung lalakaran na magpapakain. Andiyan yung mga pintuan, may bubong tayo na ganitong style din. May mga ganyan. May mga sidings na ganyan. Para hindi sila maanggihan. And then yung itataas natin ng konti yung bubong nila kasi yung bubong natin baboyan ngayon napakababa. Kaya nagra-radiate yung init sa kanila. So parang ganito rin, itataas din natin ng ganito, katulad sa ating chicken coop. Ito, ideal na ideal to. Itong ganitong taas. Yan po, ideal na po yung ganyan. Nararamdaman ko nga ngayon, kung tayo po ipapasok, presko talaga, presko mga kabukas. Mapasok yung hangin, nararamdaman ko. Can you feel it? Nararamdaman natin yung hangin na pumapasok talaga sa loob ng kulungan. Ayan, tapos naman na yan. Mga tapos na yan, mga kabukals. Ayan. Meron na tayo mga sidings lahat yan. Then yung ating bubong nga pala, mga bubong natin. Yun, isa na lang ginagawa niya yan. Yan, may nag-comment po na bakit daw hindi yung mga bagong ginamit ko rito. Ang storya po kasi niyan, I was aiming na magamit na lang lahat ng mga binaklas naming yero doon sa old area natin. Yung po sana ang gagamitin natin lahat. Hindi na ang plano ko nung una is hindi na ako bibili ng yero. Kaya lang, medyo napasobra nga yung haba natin dito. And then, nagkaroon nga po ako ng idea na lagyan ng ganito. Nung naitayo na ito, na ilagay na yung bubong, nagkaroon ako ng idea na lagyan ng ganito para ma-prevent nga yung pagpasok ng angge. So ito wala sa plano ito. Bigla lang nag-spark yan sa isip ko na lagyan ng ganyan. Kaya naobliga po tayong bumili ng yero na naikabit na ito. So dapat kasi talaga, tama nga naman, dapat bagong yerong ikinabit dito sa bubong. Kaya lang po, naikabit na ito.
Ang lang naman baklasin pa natin, ipalit natin yung bago. So yun, nanatili na lang yung luma ang naikabit natin, hindi natin ginalaw. Kaya yung mga bago po ang naikabit natin sa mga side. And tama nga naman yung yung flat lang sana, yung GI sheet lang sana yung nilagay natin. Pero yero kasi ang ano ko naman niya kasi para hindi na magtatabas-tabas, madali ikabit. Naman po, pangmatagalan din naman po yung mga yero na yan. Kung sakasakaling hindi na natin sila kailanganin dyan, yan naman po yung magagamit pa rin natin sa ibang bagay. So, yung kasi, yung flat sheet kasi, baka tabasin pa natin. So, di ba? Ito naman, dual purpose naman po yan. Pangmatagalan na siya. Yun naman po. Ayan, katulad yan. Yan kasi nakaporma na mga kabukal, so nag-frame na lang sila and then salpak. Pagka yung flat sheet kasi magtatabas-tabas pa. Ayan. Saka mas matalas po yun pag tinabas siya, mas matalas. Baka sumabit sa bumbuna ko. Mahiwa yung aking ulo. Wala nang sapin, nahiwa pa, di ba? Oh. Wala nang sapin eh. Ayan. Maganda rin naman, no? Kaya lang medyo gumastos tayo ng konti. Pero maganda naman, matibay naman ito. Kung sa lakas ng hangin naman, matibay po yung ating frame. And then yung mismong yero po ay makapal, hindi po basta-basta napupunit dyan. Ayan. Kung manipis na yero kasi may chance din po na mapunit pagka malakas ang hangin. So ayan, ikakabitan nila Emo. So ito, mabalik tayo dito mga kabukals. Sa plano natin. Ayan. And ang gagawin natin dito mga kabukals, may Poso Negro tayo sa gitna. Or hindi man sa gitna, sa loob. Basta sa loob tayo maglalagay ng Poso Negro. Ang idea po niya kung bakit natin gagawin yun, para po ma-maximize natin yung space. Kasi maliit po yung spasyo natin. Kung magpo-Poso Negro pa tayo sa labas, makakain pa po yung space na po pwede po natin gamitin sa ibang mga alaga natin or sa mga ibang project natin. Kaya, ang Poso Negro po natin ay sa loob mismo noong kulungan natin. So magpo-Poso Negro muna bago mag-asintada, and then flooring, tatakpan yung Poso Negro. Meron lang tayong PVC pipe na papunta doon. May kanal po siguro, magkakanal tayo dito sa likod kung saan tatapon yung tubig. And then yung kanal na yon, ida-divert yung tubig papunta sa Poso Negro, papasok sa PVC, papunta sa Poso Negro na nasa loob po ng kulungan ng baboy natin mismo. Nasa ilalim siya. Ayan. Ngayon, baka may mag-alala, kabukas, paano pag napuno? Andiyan po si Malabanan. Si Malabanan po, nandirin eh. Ayan. So, pasisip-sip natin mga kabukas. Yan po ang mga technique na ginagawa ng mga tao dito, yung mga nakakausap po na nagbababoy din. Pinasisip-sip nila yung Poso Negro ng baboyan nila. Doon ko po nakuha yung konsepto na yan sa kanila. Ito yung mga nakakausap po ng mga lokal dito. Karamihan po sa kanila, ang Poso Negro ay nasa loob mismo ng kulungan nila. O, di ba? Ang galing din ng anong naisip nila. Ang gumagawa nun, karamihan yung mga backyard talaga na maliliit ang spasyo dito sa lugar na to. Kasi nga naman, talagang matitipid nyo yung lugar nyo. So yan pong mangyayari dyan. Kaya ito, magpo-Poso Negro muna dyan. It's either pahaba, pwede pahaba, o isang square na malalim. Ganun. Depende po yan. Depende po yan sa maghuhukay or sa akin na rin kung ano paggagawa ko. Pero ang Poso Negro natin ay nasa loob. Ayan po ang style ng ating kulungan ng baboy. So wala pong pinag-iba. Doon sa nakikita nyo yung kulungan ko ngayon, ang pagkakaiba lang is mas makikita nyo yung mga baboy natin kasi mas maliwanag po pong may papakita sa inyo, mas maaliwalas po yung kinalalagyan nila, mas mabibidyohan natin, may bablog natin na mas maganda yung ating mga baboy pagkatatapos na yan. And dito, baka yung kambing na gumamit dito, ayan. And then yung bakod naman natin nakasara na yan. So kahit may gumamit ng lote na to, nakasara naman yan, nakatatlong patong na yero yan. And syempre, i-maintain na natin yung yung ilalim. And yung mga decal brown natin is dito natin yung pagagalain yan sa area ng mga kambing. Kakalkalin nila, nakakalkalin yung ilalim ng mga kambing. Madudurog yung pupo, mahalo sa lupa. So yun po, isa po yun sa
makakatulong po para makontrol yung pag-accumulate ng kanilang mga pupo. Yan. Yan, mga kabokals. Ito plano ko yan to. Kakausapin ko si Kuya Greg mamaya. Sila na pababanat ko dito, papapakyaw ko. Hukay sa kasintada. Sila na bago. Kasi hindi nakakayan nila Lemon. Marami pang gagawin mga kulungan yan. May kulungan pa ng kambing. May kulungan pa ng manok. Hindi na nila kakayanin. Sobrang madidelay na ako. Kaya mga lokal na papatitirahin ko nito. Kasi hukay yan eh. Malalim ang hukay dyan eh. Kaya pakyawan ang gagawin ko dyan. Ayan, abangan nyo. And then ito mga kabokals, abangan nyo. Ano bang gagawin ko rito? Sa area na to. Abangan nyo mga kabokals. Ayan. So ito na oh. Naiporma na oh. Patapos na yan. Last na to eh. Tapos okay, so alright na sila eh. Oh. Pa? Ayos. So doon sa mga ibang mga kabokals, yung mga breeders natin, Shamu, yung mga kabir natin na matitira, saka yung iba pa. Ano na yun, hindi na natin pagagawa ng ganyan. Plano ko yung makuhang tolda doon sa kambing, ilalatag natin doon kung saan nakaparada yung motor ko. Ilalatag natin ng isang malaki, isang malapad na bubong. And then meron tayong mga scratch pen, fly pen, mga kulungan na kawayan. Doon natin ilalagay lahat sila. Hindi na natin sila i-free range, i-confine natin sila. Ang pinaka-breeding pen na gagawin natin para hindi na gumastos sa malaki is yung mga fly pen. Fly pen kasi 2:1, 3:1, kaya-kaya naman po ilagay sa fly pen yun kung magbibreed lang naman tayo. Ganun din po yung mga Deca Brown breeders natin kung magbibreed tayo. Fly pen na rin pong nagagamitin natin. Hindi na tayo magpapagawa ng isa pang ganito para sa breeding lang din na. Ayan na. Net na sila, net. Hello? Mag-ipapa? Nagbuka pa? Wala naman dyan ah. Ano yung ba? Oo. Siyempre mo sa inuwi. Ba, di, wala dito ano. Para hindi ka napapasok ah. Ay, may yata pumasok eh. Ow! Ayan. So ito yung pinapas namin doon sa breeding pen. Ito naman ang gagamitin namin dito ngayon. Yan. Pagkatapos niyan, pintuan na. Okay na, magagamit na natin. Tayo. May ano naman dito. Yan ito ano. Yan ang martilyo doon. Wala kang martilyo. Ilalim. Ano may mataba-angat mo. Ito matibay naman mga kabokals. Hindi naman siya basta-basta mabubuwal ng hangin. Ano, tibay naman. Maganda rin yung may mga ganyan-ganyan, no? Nakakalusot yung hangin mga kabokals. Yo. Ayuwi ko nga iya. Nakalulusot yung ano. Ayuwi ko. Oh, may mga maalaga na tayo kagad mga kabokals, oh. Yan yung sa mga old ano, tenants. Taba, oh. Iba talaga pag ang kambing nakagala. Taba talaga kahit native, oh. Nakita nyo native lang yan, oh. Pero gaganda na katawan. Kasi gala. Nakakain nila kung ano gusto nila kainin. Yun ang ano, pinagkaiba sa full confinement. Full confinement talaga kailangan busugin ang busugin. Ito, gala lang, oh. Pero gaganda ng katawan. Mamaya makita na natin may net na. So, sukatin ko na yung ating secret project. Sukatin ko na kung saan siya ilalagay talaga. Yan. Ito na. This is it. 4 feet.
Yan, 4 feet ang distance mula sa bakod. Yan, mamaya papaliwanag ko mga kabokals kung bakit. Yeah. Yan. And then, para makita nyo. Hindi, isa pa pala dito. Mag 4 feet pa pala tayo dito. Yan. Four feet. Yan. Gusto mamaya. Ito muna. And then, from here, ito nyo ba? Yan. So, from here, tayo ng 9 feet. Ayan mga kabokals, 9 feet. Nine feet. Market Exhibit 1. Exhibit 1. 9 feet. Isa pa. Ito. Ito sa minagka natin kanina. Nine feet. Nine feet mga kabokals. Yan. Yan. So dito naman tayo sa kabilang dulo. Sa kabilang dulo tayo mga kabokals ha. Doon tayo tulos kanina. Hey goat, get out of there! Doon. Sige doon. Dali. Yan. Mga kambing ko talaga oh. Ito yung kabilang end. Ito yung mababang part mga kabokals. Yung palagi tinuturo na dyan. Mayroon tayo secret project. Ito na yon. Ito na yung kanto na yon. So, kukuha tayo ng 4 feet. Yan. Yun. And then, from here, ito yung kabilang kanto. Kanto kasi ito mga kabokals, kanto yan. Ito naman yung kabila, yung mismo likod natin. Ito, kalsada na to. Ayan, kalsada na yan mga kabokals ha. Ito. So, from here, kailangan ko ng another 4 feet. Sakto. Galing ko. Naka na ako yung 4 feet mga kabokals sa gitnaan. Oh. Galing oh. Naka na ako mga kabokals. So, ito. So, ito yung tinulos natin, di ba? Yung kantuhan. Then, another 4 feet. Hindi, kukuha na tayo ng 9 feet. Kukuha tayo ng 9 feet. Siguro sabi ng iba, ano kayang ginagawa si Raulo na to? Makikita niyo mga kabokals. Just wait and see. Yan. Ito, 9 feet. Yan. Then, kailangan, ang distance nito from
doon sa ating bakod ay 4 feet. So, pati natin, kailangan siya maging 4 feet distance. Obra tayo mga kabukals. Pasok na siya konti. Yun. 4 feet. Ayan. Pa. Pwede. Naman tayo sa gitnaan. Ito yung gitna mga kabukals. Parting gitna naman tayo. Ayan. 4 feet. Ayun. 4 feet. Ayan. And then, 9 feet mula dito. Ano ba ako? Yeah. Yan. 9 feet mga kabokals. Yan. Ayos. Ayan mga kabokals, ayun yung mga tools natin. Yan. Mamaya sabi ko bakit may mga tools tayo. So yung gitnaan yan, yung laman ng tools na yan, yung loob, is 9 feet pong lapad ha. And then diretsuhan yun. Mula doon hanggang dito. 9 feet pong lapad. And then ito nakita ko mga kabokals. Yan yung dahilan kung bakit ano siya tinulusan ko. Na bumuka ito mga kabokals, bumuka. Ito yung propose na ano ko kanina, na area ko para sa mga baboy, sa kulon ng baboy. Bumuka ito mga kabokals. So ang gagawin ko, pipihitin natin to, ididikit natin konti dito. Para ano, para makuha pa natin yung area. Kasi masayang itong space na to Sayang ito So gaganon natin yung kulon ng baboy. Ayan. Ayan. So gagawin ko dito mga kabokal. Ipihitin ko na lang siya. Kasi yung doon, okay na yung distance doon Ito yung bumuka yung dito lang Parang naging imbudo. Naging imbudo siya Pero yung nandun okay na yan. So, tuloy pipihitin natin. Bubunutin ko. Yan. Andyan, sa gilid. Patayo. Ayan mga kabokals. Sukatin ko rin. Sabay panukat. Mamaya, sukatin natin. Wala yung metro. Sige. Yan. Yan mga kabokals. Yan natin. Medyo ano pa. Medyo buka pa. Kaliyahan daw mga kabokals. Teka. Pwede na rin. Pwede na rin ito mga kabokals.
iniisip ko kung ibubuka ko pa. Gagawin kong 10. Kaya siguro maging 10 mga kabokals. Kaya. Ayan mga kabokals, natalian ko na. So ayan, oh, ito yung quarters. And then kasi may kapiraso pa siguro mula dyan, hanggang dito ay parang kusina nila o yung ano bang tawag doon, basta may bubong pa na kung saan pwede sila dito kumain, magluto. Sa area na to may bubong pa yan. Ayan, so ito yung tali natin, hanggang dito pa sila. Ayan yung ating quarters. Ngayon ito, so tinalian nga natin, no? Isang mahaba yan mga kabokals. Ang lapad po niyan ay 10 feet. Isang malapad yan. So mula dito, yan, malapit na tayo sa quarters. Konti na lang. Sinagad ko na rito sa taas. Yan, isang mahaba yan. And then ito, meron tayong 4 feet na parang pinakadaanan. Yan. So ito. Yan po. Ito yung 4 feet natin na daanan. Yan. So hanggang dito siya. So ito yung kanto mga kabokals. Ito yung part yung mababa. Ito yung part na mababa. So yan. Yan siya. Yan yung kinulong natin na 10 feet ang lapad. Hanggang doon ang lapad. Ang haba hanggang doon. Diba? And then another 4 feet dito. So 4 feet dito. 4 feet dito. And ito yung ating baboyan. So sagad yung ating baboyan dito. Sagad sila dito. And then isang mahaba din yan. 7 feet naman po ang lapad niyan. 7 feet. And then yung haba niya hindi ko na nasukat. Pero ang haba niyan parehas lang po doon sa kasalukuyan nating kulungan ng baboy. Ang haba niyan. Ito nilaparang ko lang ng konti. Kasi yung kasalukuyan nating baboy, kasalukuyan nating kulungan ng baboy, nasa 6, wala pang 6 feet ang butas nun ang lapad. Pero ito ginawa nating 7 feet. Ibinuka natin ng konti. Pero ang haba parehas lang. So makagagawa pa rin po tayo ng 7 butas dyan sa kulungan na yan. Yan. Asintahadahan po yan. Eh nga meron pong Poso Negro sa gitna yan. And then ito ay daanan. Another daanan ito. Ito po ay nasa 5 feet naman ang pagitan mula dito sa kulungan ng baboy saka dito sa ating project. 6 feet po yan. Ay 5 feet po ang buka niyan. Daanan niya mga kabokals sa ito. Daanan niyan sa pagitan ng project at ng kulungan ng baboy. Yan. Ano ko lang muna, itutur ko lang muna kayo. And then ito, bakanting space na naman ito. Bakanting space na naman yan. Ayan. Pak. Ayun, sa may motor, bakanting space din. Pero sabi ko nga doon ko ilalagay yung mga breeders natin. Yung toldang makukuha sa kambing, dyan ilalatag sa ibabaw niyan. And then dyan ilalagay lahat yung mga scratch pen, mga kulungan. Kasi ano yan, paatag na part yan, saka mataas na part yan So pwede nating ilatag yung mga scratch pen natin dyan, saka mga fly pen. And then ito nga yung ating chicken coop, yung kulungan ng mga decal brown. Yan. And then ito magiging alpasa nila. Ito ano na naman to, daanan na naman ito kasi andito mga pintuan ng ating kulungan ng mga baboy. Diyan tayo magpipinto. Nakaharap dito yung pintuan natin. Pero magkabilang bukas siya magkabila. And then ito bukas. Bali ang sarado lang is yun doon sa may bakod natin. Kasi nakayero nga po tayo dyan, mataas na yero. 3 patong. So sarado po yung dulo na yun. Pero magkabila bukas po lahat yan. Mababa lang gagawin nating hollow blocks dyan. Siguro mga 3 patong yung litaw. And mga 2 yung lubog. Ganun. And then magpapakain tayo ng bayugi na poste na siyang pagpapakuha naman ng mga balagbag natin na bayugin din, na kawayan din, na magiging stopper po ng mga baboy para hindi sila makalabas. Ayan. And then ito, bakanting lote na naman. Diyan naman po tatayo yung kulungan ng kambing natin. At the same time, ito rin po yung magiging range area ng ating mga decal brown. So from here, magnenet tayo pa ganyan, pak. And then yung kulungan natin ng kambing nandito,
pack para ang access dito, may hagdan dito yung tao papunta ron sa kulungan ng baboy. Pero nakasara to, nakanet pa rin niya mga kabukas yung buo na yan. Hindi sila nakalalabas. Yung kambing, yung kambing, kulungan ng kambing, naka-confine lang sila sa loob ng kulungan nila, naka-elevate sila, mataas din, elevate sila. And then yung mga manok is nakakagala sa ilalim nila, yung mga manok. Hindi naman kukunin lahat yung part na yan. Kapiraso lang po kukunin niya kasi 4 na lang yung kambing natin. Sabi ko nga i-maintain na lang natin yun. Kapiraso lang makukuha dyan. So majority of that area is magiging range area pa rin ng ating mga decal brown. Kasama itong likod na to. Itong likod na to magiging range area nila ito. Ayan. Laki na siya, no? Dami nakakain, no? Yan, range area to. Hanggang dito mga kabokals. So dito natin puputulin yan. Magnenet tayo ng panibago dito. Pack, nakakonekta dyan. Pack. And then ito nga yung area ng mga Shamu, Kabir, yung mga breeders natin. Nandito lahat yun. Mga scratch pen lang yan. And then nakabubong ito ng tolda. Yung nakakabit ngayon sa mga kambing, yun ang gagamitin natin dito. So yun, yung pong gagawin natin dyan mga kabokals. Abangan nyo. Ano pa to? Ano ba yung pinaggagawa nitong kalbo na to? Ayan mga kabokals, abangan nyo. Basta ito pinakita ko na sa inyo, abangan nyo lang. Sasabihin ko rin naman niya kung ano yan. Basta abangan nyo lang. Ayan. Pero yun nga, kulungan ng baboy. Ayos. O, patapos na sila mga kabokals. Ayan. Bukas yari na talaga to. Ayan. Yari na bukas yan. Pintuan pa eh. Magpipintuan pa tayo. Yun. Hanggang doon na lang siguro sila din naabutin. Putol na yung net doon, ano? Hanggang doon na lang siguro. Bukas na itutuloy. Bukas na tutuloy ang makapagpahinda. Bukas tapos na yung mga kabokals. Makapagpipinto Ay, na. lambre ka rin eh. Para matalian to, babo mag-sakte. Bukas na lang. Talian na yung siganto. Oo. Hindi, nylon tali natin dyan para hindi nylon. Dami nylon dyan eh. Yung ganun, no? Bukas na. Para hindi hazard kasi pag alambre baka masundot yung manok. Oo. Nagliliparan sila dyan minsan eh. Oo, bulag pa yung manok eh. Ayan. Nakatupi. Tinupi lang yung mga boss kasi ano, mahaba. Mahaba yung ano ba to? 12 feet yata haba na itong net na to. Ayan mga kabokas, nakita nyo ba? Ayan na yung forma ng ating bagong chicken coop. And then lalagyan ko nila ng higaan sila Emon dito. Dito na sila titira. Kasama ng mga manok. Mas gusto daw nila dito mga kabokals eh. Mahangin daw eh. Mas presko daw dito eh. Ayan. O nakita nyo. Secure na secure yung mga kabokals. Well ventilated. So yun sa mga nang babash sa akin dati na ano, parang oven daw yung kulungan ko ng manok. Oh. Ito tignan niyo ngayon mga kabokals. So, oh. Well ventilated. Matibay yan mga kabokals, huwag kayong mag-alala. Marami nag-aalala baka lipa rin daw. Hindi, matibay po yan. Nakapako po yan, naka-reinforce po ng alambre yan. Ayan. Pag nilipad po yan, hindi kukunin namin kung saan dadali ng hangin. Ikakabit ulit. Pero hindi, matibay po. Ayan. Wala namang tatamaan dito mga kabokals. Wala pa nakatira. Kami lang ang tatamaan dito. Ayan. Ayan. Mag-aalas 3 na mga kabokals. At kami malapit na mag-pack up. Pusin na lang nila yan. Then bukas ulit. Ayan mga kabokals, so ito natapos naman ang ating araw. And ayun na, meron ng net yung ating chicken coop. So bukas tapos na yan. Siguro sa isang araw ay maililipat na natin ating mga decal browns dyan. And ito nga, ayan, natalian na natin itong area na to. Itong isang mahaba na to. And then yung sa kabila ay kulungan ng baboy. Ayan, sasabihin ko na nga kung ano ito mga kabokals. Baka magalit na kayo sa akin, secret ako na sa secret. Fish pan mga kabokals. So papasukin natin ang mundo ng tilapia.
Yan, mag-aalaga tayo ng tilapia dito mga kabokals kasi magpapaposo nga tayo, di ba? So magkakaroon tayo ng source ng tubig. And ito isang diretsyuhan, susubok po tayo mag-alaga ng tilapia. Ayan, tilapia muna, subukan muna natin tilapia. And then pag naging okay, itutuloy-tuloy natin yung. Pagka hindi naman naging okay, susubok tayo ng hito. Ayan, basta ito ay allocated para sa fish pond. Fish pond and yung mga gilid-gilid nga na pinakita ko sa inyo. Diyan po tayo magtatanim ng mga fruit bearing trees. And on the side, mga Madre de Agua. Lalo-lalo na doon sa mga, sa labi. Sa labi ng fish pond, mga Madre de Agua tatanim natin dyan. Isang diretsyuhan, dikit-dikit. Para hawakan niya po yung, yung lupa. Para hindi po magkaroon ng erosion. Yun po kasi ang isang magandang katangian ng Madre de Agua. Hinahawakan niya po yung lupa para po hindi magkaroon ng erosion. So yun. And then dito sa may side ng bakod, mga fruit bearing trees. Paikot na yan. And abangan nyo po mga kabokals. Itong mismong fish pond, kunyari may isda na tayo, ay makapagtatanim pa rin po tayo ng Madre de Agua sa ibabaw mismo ng fish pond natin. Are you excited? Ipapakita ko sa inyo yan mga kabokals. Kasi nga maliit ang ating spasyo, pero marami akong gustong gawin. So isa po yun sa ating gagawin. Fish pond and on top ay Madre de Agua pa rin. Yan. Magagawa natin yan mga kabokals. Panoorin nyo lang. And then yun nga, yung ating kulungan ng baboy ay ipapakontrata na natin. Nag-text na ako kay Kuya Greg, hindi nag-reply, pero mamaya daan ako kausapin ko. Pero yun nga, ipapakontrata na lang natin. Ang ating Poso Negro ay nasa loob mismo ng ating kulungan. So yan po. Abangan nyo po, ipapakita ko naman po yan. So yan, maraming salamat. Shoutout po kay Sir John Lamanzares. And sa lahat po ng mga solid kabokals and mga silent viewers ko po, shoutout po sa inyo lahat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. Hanggang dito na lang. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!